failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. My Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. Come on, give it up for Jesus. I've failed so many times, but still here I am, Lord, because you keep on holding me. I know I'll make it through, for you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. I belong to Jesus. For you are always there. You never leave me on my own. For this life desires to be with you. Jesus, the reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. The reason I live is you. You're my Savior, thank you for all the things you've done. I just can't help but give myself to you. For no one else but to you will I belong. We belong to you, Lord, to no one else, to no one else. My life was consumed and filled with anguish. I realized one thing, to trust in your great name. In you, O Lord, I've taken refuge. Let me never put to shame.
I clasp my hands to pray. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcend in time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply holding me. Remember the days when I'm without you. It didn't feel so right. I felt so weak, so blind. And then I heard you whisper softly,
I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. So celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on, rejoice. Good evening everyone. Salamat po sa Panginoon for this wonderful opportunity na binigay na sa atin ng ating Diyos sa buhay para minsan pa makapaghayag po ng Kanya po mga salita na alam ko po na tayo po ay natututo at linggo-linggo ay marami po tayo na pag-aaralan. At salamat din po sa ating mong beloved Bishop for allowing me to stand before you. Ganyan din po sa ating mong beloved Pastora Norma. Salamat po sa kanila na patuloy na siya po nagbibigay ng pahintulot na makatayo po sa inyo pong harapan. So sa gabing ito mga kapatid, tayo po magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Pero bago tayo magsimula, muli tayo po muna humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yung po natin pong mga ulo, tayo po manalangin. Lord, minsan pa kami po lumalapit sa iyo, Panginoon. Nandun, Panginoon, ng buong puso, ng humingi ng tawad. Linisin mo aming mga puso, aming mga isip, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa dakilang gawain na ito. Ilayo mo kami sa anumang po mga gawa ng kaaway, sa anumang mga distractions, Panginoon. We pray, O God, na maintindihan namin ang lahat na sasabihin mo, Panginoon. You feed us with your wisdom, your knowledge, and understanding, Panginoon, at lahat na aming mapapakinggan ay maipamuhay po namin, Panginoon. Ilayo mo kami sa spirit of error, at ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Alam mo, Panginoon, na wala po akong magagawa kung wala ka. Samahan mo kami ng Holy Spirit mo magmula sa simula hanggang sa matapos, O God. Salamat po. All these things we ask in Jesus' name, Amen. So praise God, last week we learned about the righteousness of the unrighteous. Yan po ang introduction po natin. And kung paano po ang Panginoon, ang ating pong Lord, redeems the lowly and condemned. So ngayong gabi, let's discuss and get to know Ruth the Moabitess, a righteous woman from an unrighteous nation. So mga kapatid, isa po ang kwento ni Ruth bilang pinaka-minamahal at makapangyarihan na narratives po sa Bible. Hindi po dahil sa mga matitinding miracles, hindi din po dahil sa mga grand visions, kundi dahil po sa isa pong tahimik na hindi natitinag na pananampalataya ng isang babae mula sa sinumpa at dayuhan na lupain. Ang buhay po niya
ay tumayo po bilang isang patotoo na ang biyaya po ng Diyos ay hindi po nakatali sa lahi o sa mga nakalipas po na kapalpakan o yung mga past failures na tinatawag, at hindi din po ito nakatali doon po sa mga cultural background. Tandaan po natin na siya po ay isang Moabites, na isa pong outsider by blood. Pero siya po ay isang anak ng Diyos by faith. Yung pong kanyang kwento ay nag-affirm po na ang pagiging matuwid ay hindi po minamana, kung hindi ito po ay pinipili. At kahit sino man po, kahit gaano pa po kadilim ang kanila pong pinanggalingan, ang kanila pong nakaraan, ay pwede pa rin po itong dalhin sa tipan po ng Diyos if they respond in faith. However, para maintindihan po natin na maigi ang kahalagahan po ni Ruth, unahin po na nating unawain po yung pong bansa kung saan po siya nanggaling. Siya po'y nanggaling sa Moab. At ang Moab po ay mga tao na ipinanganak po mula po sa kahihiyan, na nag-originate po mula sa incestuous union. Ibig sabihin niyo po pakikipagtalik sa kadugo ni Lot at ng kanyang anak pagkatapos po ng destruction ng Sodom and Gomorrah sa Genesis chapter 19 verses 36 to 37. So ang kwento po na pinagmulan ng Moab ay nakaugat po sa moral brokenness at cultural shame. So pagkatapos po ng destruction ng Sodom at Gomorrah, ito pong si Lot ay tumakas kasama po yung kanya pong dalawang anak na babae patungo sa isang kuweba sa kabundukan. Why? Kasi po naniniwala po si Lot na katapusan na po ng mundo. So ang mga anak naman niya po ay nangamba, natakot po sila na wala na po mga lalaki na mananatili para ipagpatuloy po yung kanilang lahi. Kaya ang ginawa po nila, sila po'y nag-conspire para lasingin po ang kanilang ama and lay with him. Tinabayhan po nila si Lot. Kaya po yung anak na ipinanganak mula sa kanyang pinakamatandang anak na babae or eldest daughter was named Moab, meaning from father. So ito pong pangalang ito ay naging isa pong pampublikong paalala of incest and a scandalous beginning. At ang matindi, ito po ay naging habang buhay na marka ng kahihiyan at eskandalo patungo sa pagkakakilanlan ng bansa. Hindi po tulad ng nakatagong kasalanan, yung pinaka-national identity po ng Moab ay natatakan po ng disgrace or kahihiyan. At sa ancient Semitic culture, yung po mga grupo ng ancient people or mga languages originating sa Middle East, ang mga pangalan po were deeply symbolic. That is why yung pong pangalan na Moab would have evoked or pumukaw po ng isang instant na association sa mga disgraceful origins. Particularly yung pong incestuous relations, which were strongly condemned sa moral code ng Israel ayon po sa Leviticus chapter 18. Pero ang mga Moabites po ay hindi lang po mga tao na nagmula po sa immoral na origin. Sila din po ay nakilala throughout sa kasaysayan po ng Israel bilang persistent enemies. So they resisted Israel's passage during the Exodus na mababasa po natin niya sa Numbers 22. So yung pong pinagmulan ng kwento ng Moab ay hindi lang po isang simpleng na nakahihiyang kwento. Kung hindi ito po'y sineset yung pinaka-moral na diwa para sa spiritual na landasin ng bansa. Na kahit nasa kabila ng kanilang nakakayang pagsisimula, the Moabites developed a national character na minarkahan po ng oposisyon laban po sa Diyos, ng corruption of His people and persistent idolatry. That is why mas lalong naging madilim po ang background ngayon ni Ruth. Dahil po dun po sa spiritual history of her people, na isa pong kasaysayan na nilagay po ang Moab sa posisyon, hindi lang po basta isinumpa by origin, but also condemned by conduct. Now, meanwhile, let's check on the sins of Moabite in history. Ano-ano po yan? First is Balak's hostility toward Israel sa Numbers 22 hanggang chapter 24 po yan.
So, as Israel journeyed through the wilderness, patungo sa promised land, hindi po sila nagpakita na sila po'y isa pong threat sa teritoryo ng mga Moabite. Kaya po sa Deuteronomy chapter 2 verse 9, "Then the Lord said to me, do not harass Moab, nor contend with them in battle. For I will not give you any of their land as a possession, because I have given Ar to the descendants of Lot as a possession." Yet, ito pong si Balak, na hari po ng Moab, na punong-puno po ng takot at pagkamuhi sa kanila. Ang naging interpretation po niya sa presensya po ng mga Israelita or ng Israel, ito po ay isang panganib sa kanila. So, instead na mag-alok po siya ng kapayapaan or neutrality, ano po ginawa ni Balak? Balak hired Balaam, na isa pong propeta for hire or prophet for hire para sumpain po ang Israel. So nagpapakita po na hindi lang po ito isang political move, kundi ito po ay isang spiritual warfare against God's covenant people. Kaya nga po sa Numbers 22 verse 6, ang sabi po dito, "Therefore, please come at once. Curse these people for me," sabi ni Balak, "for they are too mighty for me." So yung pong mga ginawa po ni Balak ay nagpahayag po ng isa pong malalim or deep-seated hostility ng Moab patungo kay Yahweh and His chosen people. Although inoverrule po ng Diyos si Balaam at ginawa pong blessing yung sumpa, pero masama or evil po ang motibo ng mga Moabites at naalala po ito ng Diyos. Kaya po sa Deuteronomy 23 verses 4 to 5, "Because they did not meet you with bread and water on the road when you came out of Egypt. And because they hired against you Balaam, the son of Beor from Petor of Mesopotamia, to curse you. Nevertheless, the Lord your God would not listen to Balaam. But the Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loves you." Kaya ito pong aggression na ito ay nag-ugat po sa takot na nagpapakita po kung papaano po ang spiritual na insecurity at ang inggit po ay pwedeng maging rebellion when left unchecked. Pangalawa, sa history po ng kanilang kasalanan, Moabite women seducing Israel into idolatry. Sa Numbers 25 verses 1 to 3. "Now Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit harlotry with the women of Moab. They invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. So Israel was joined to Baal of Peor, and the anger of the Lord was aroused against Israel." Dito po mababasa po natin kung paano tinukso ng mga Moabite ang Israel. So sinundan po ito ng kanilang sablay ng pagsubok na sumpain ng Israel sa pamamagitan ni Balaam. Kaya nag-shift po sila ng tactics. Nag-change sila ng strategy. Ano po ginawa nila? Since hindi po nila kayang talunin ng Israel sa pamamagitan ng sumpa. So ang ginawa nila, they would corrupt them sa pamamagitan ng seduction. Kaya po sa Numbers chapter 25 verses 1 and 2, ito pong pangyayaring ito ay nagmarka po ng isa sa pinakakahindik-hindik na spiritual collapse in Israel's wilderness journey. Imagine, 24,000 Israelites ang namatay po sa plague bilang divine judgment sa verse 9. So sinadya po ng mga Moabite women na dalhin po yung mga kalalakihan into sexual sin and idolatry. At yung pong Diyos-Diyosan na involved po was si Baal of Peor, isa pong fertility deity tied to grotesque rituals. Ibig sabihin, Diyos ng kasaganahan na inuugnay po sa mga karumal-dumal na ritual. So hindi lang po ito basta kaaway ng borders ng Israel ang Moab. Kung hindi ito po ay isang lason sa kaluluwa po nito. That is why itong pangyayaring ito defines the Moabites bilang mga spiritual seducers na inahatak po ang mga tao ng Diyos palayo
mula sa katapatan po sa tipan. Na siya namang ginawang mas striking ni Ruth. Yung pong kanyang purity, yung kanya pong loyalty, na siya po'y galing po sa mga tao na kilala po for temptation. Yet, mas pinili po niya ang faithfulness or ang katapatan. Napunta po tayo sa pangatlo. The worship of Chemosh and persistent spiritual rebellion. Throughout sa kasaysayan po ng Israel, pinanatili po ng Moab yung pong kanilang devotion sa kanilang national god na si Chemosh, na madalas po nire-refer as the abomination of Moab. Kaya po ang sabi po sa 1 Kings chapter 11 verse 7, then Solomon built a high place for Chemosh, the abomination of Moab, on the hill that is set of Jerusalem, and for Molech, the abomination of the people of Ammon. So si Chemosh po was a false god na naka-associate po sa warfare. Kasama dyan yung child sacrifice, pati ang perversion. So pinagmamalaki po ng mga Moabites si Chemosh. Had delivered them mula po sa kanila pong mga kalaban. Kaya po sa Judges chapter 11 verse 24, will you not possess whatever Chemosh your God gives you to possess? So whatever the Lord our God takes possession of before us, we will possess. Just imagine, yung pong kanilang pagsamba ay hindi lang po basta idolatrous. It was in defiance of Yahweh. At gayon din po si Solomon, nahulog po sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtayo ng altar para kay Chemosh. Sa 1 Kings chapter 11 verse 7. Na ito po'y nagpapakita na kung gaano po kalakas ang impluensya ng korupsyon ng Moab. Even seducing Israel's wisest king. So sa madalit sabi, ang Moab po was symbolic of nations na nagre-rebelde laban po sa Diyos and led others to do the same. Hindi lang po basta personal yung kanila pong kasalanan, kundi ito po'y isang national, persistent, and infectious. Nakakahawa. Sa makatuwid, ang pagkakakilanlan po ng Moabite was doubly condemned both by birth, yung pong incest, and by behavior, andyan po yung idolatry, seduction, and spiritual opposition. Kaya as a result, ang sabi po sa Deuteronomy 23 verse 3, an Ammonite or Moabite, take note, an Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord, even to the 10th generation. None of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. So Moab was cursed by God, which is the curse of legal exclusion. Why? Because of Moab's hostility, especially nung tinanggihan po nila ang hospitality to Israel and hiring Balaam to curse them sa Deuteronomy chapter 23 verses 4 to 6. Ano po nangyari? Sila po were legally excluded mula po sa covenant community. At hindi lang po ito basta pansamantalang ipinagbawal or temporary ban, kundi ito po'y isang lasting divine restriction o yung pong banal na pagbabawal na sumisimbolo po ng spiritual separation ng mga Moabites from God's people. Kaya nga ang sabi, up to the 10th generation, yan pong clause na yan symbolically communicated sa isa pong permanenteng exclusion na ayon po sa Nehemiah chapter 13 verse 1. Basahin po natin. On that day, they read from the book of Moses in the hearing of the people, and in it was found written that no Ammonite or Moabite should ever come into the assembly of God. Kaya po habang buhay na po silang inalis. Kahit yung pong descendants ng Moabite blood, up to the 10th generation, ay pinagbawalan po mula sa full participation sa pagsamba at covenantal na buhay sa Israel. And yet, sa kabila ng spiritually hostile at morally polluted na bansa, here comes Ruth, na isa pong Moabite
by blood. Take note, ang dugo niya is Moabite. Bit-bit po yung bigat ng kahihiyan ng kanya pong bansa mula po sa lahi that should have kept her permanently out of the assembly. Yet, she was accepted by God and even grafted into the messianic line na isang babae whose character, whose devotion and faith would earn yung kanya pong lugar, hindi lang po sa mga tao ng Diyos, but in the genealogy of Jesus Christ. Ayun po sa Matthew chapter 1 verse 5. Salmon begat Boaz by Rahab. Boaz begat Obed by Ruth. Obed begat Jesse. Just imagine, nakasama po siya sa genealogy ni Jesus Christ. Sa paanong paraan? Yung pong kwento niya ay nagpapakita po na ang mga outsiders po who respond in faith can become insiders in God's covenant. Yung journey po ni Ruth is more than personal. Ito po'y theological, missional, and deeply prophetic. Kaya po sa pamamagitan po niya, ipinahayag po ng Diyos na yung pong kanyang covenant ay hindi po restricted sa race or sa lahi or sa nationality or sa background. Kundi ito po ay bukas sa kahit sino who comes in faith. Kaya ano po ang naging outcome kay Ruth? Isa-isahin po natin. First, Ruth was a Moabite, a natural outsider, take note. So, ang framework po ng covenant ng Israel is as follows. Una, Moabites were excluded from the assembly of the Lord. Ayon po sa Deuteronomy 23 verse 3 na nabanggit natin kanina. So they were remembered for opposing Israel. Naalala sila sa idolatry. Gayon din po sa sexual seduction. So they were seen as spiritual and social outsiders. Yun ang tingin sa kanila. Pangalawa, by birth, si Ruth po was not entitled to covenant blessings. Katulad po ng she had no right of the land. Wala siyang karapatan sa lupain. No legal access to Israel's inheritance. Wala din siyang legal na pamamaraan para sa mana ng Israel. And most of all, no expectation of being accepted. Hindi na po siya aasa na matanggap pa siya. However, according to the law, Ruth stood outside the promise. Yan po ay ayon sa batas. Siya po ay nakatayo sa labas ng pangako. But, according to grace, Ruth was invited into the promise. Ayon po sa biyaya, siya naman po ay naanyayahan patungo sa pangako. Now second, Ruth responded in faith, not entitlement. Ang sabi po sa Ruth chapter 1 verse 16, but Ruth said, your people shall be my people and your God, my God. I just want you to know na yung pong isang sentence na yun, na sinabi niya, is a confession. Ano po ibig sabihin? Si Ruth po forsook her nation. Imagine, tinalikuran niya po yung bansa niya kung saan siya nanggaling. At hindi lang po yan, she forsook her gods. Pati yung mga Diyos-Diyosan, tinalikuran din niya. And she embraced Yahweh and His people. At yan po ang pinakamatindi at magandang ginawa niya. Hindi po siya nag-demand ng inclusion na kailan isama siya or kasama siya dapat. Wala pong ganun. Siya po ay nag-submit sa covenant loyalty at ang matindi, she walked in repentance, faith, and humility. Ano po ibig sabihin? This is what makes an outsider into an insider. Hindi po yung heritage, kung hindi yung pong pananampalataya. Thirdly, God honored her faith with covenant inclusion. Yung pong kanyang pananampalataya ay nagdala po ng ano-ano. Una, yung provision.
So she was gleaning in Boaz's field. Para sila nag-aani, nagko-collect sila. Protection. As Boaz commanded the workers to treat her well. Tratuhin siya ng maayos, sinabi ni Boaz sa mga workers. Redemption. Sa paanong paraan? Yung pong marriage to Boaz. At ano pa? Yung pong legacy. Becoming an ancestor of Christ. Kaya po sa Ruth chapter 2 verse 12, Boaz acknowledged what God was doing. Ang sabi po rito, the Lord repay your work and a full reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. So she entered God's covering. Kahit na minsan siya po ay naging malayo po rito. Now, fourth outcome, Ruth foreshadowed the gospel for the nations. And I just want you to know na yung pong kwento po niya ay isa pong prophetic type of the new covenant. Bakit ko po sinabi? Ang mga Gentiles po or non-Israelites are no longer strangers ayon po sa Ephesians chapter 2 verses 12 to 13. All who respond to Jesus Christ by faith are grafted into the covenant people in Romans chapter 11 verse 17. So there is neither Jew or Gentile in Christ Jesus sa Galatians chapter 3 verses 28 to 29. At ang church po ay naging isang holy nation, drawn from all peoples, na lumakad po si Ruth sa ganito before Pentecost ever came. So, ibig sabihin, she is a picture of the church, na isa pong Gentile bride na humawak sa Redeemer, kumapit sa Redeemer, and is welcome into covenant blessings. Now, panglimang outcome, Ruth turned the law inside out. Sa paano po paraan? Ang sabi mo sa Deuteronomy 23 verse 3, an Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord. Even to the 10th generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever. Pero si Ruth entered not only the assembly, hindi lang po siya sa assembly nakapasok, as she also entered the covenant family. So yung pong the royal lineage of Israel na si David tsaka si Jesus Christ po, at yung pong sacred genealogy of the Messiah himself, sa Matthew chapter 1 verse 5. Paano nangyari? How? Because God's grace is greater than man's exclusion. And faith always triumphs over background. Ibig sabihin, ang biyaya po ng Diyos ay higit pa sa pagtatakwil ng tao. At ang pananampalataya po ay laging nagtatagumpay kaysa sa pinanggalingan. Hindi po intensyon ng Diyos na yung pong kanyang covenant na maging ethnic only. Kundi ito po ay faith-based magmula po sa umpisa. Kaya nga po sa Genesis chapter 12 verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. And also in Isaiah chapter 56 verses 6 to 8, also the sons of the foreigner who join themselves to the Lord to serve him, and to love the name of the Lord, to be his servants. Everyone who keeps from defiling the Sabbath and holds fast my covenant, even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all nations. Now verse 8, the Lord God, who gathers the outcasts of Israel, says, yet I will gather to him others, besides those who are gathered to him. That is why yung pong kanyang kwento ay hindi lang po basta patungkol sa personal redemption, kung hindi ito po'y isang portrait kung paano po ang habag po ng Diyos can reverse ang isang generational shame or kahiyan at sumulat ng panibagong legacy para doon sa nagtitiwala sa Kanya. Nung pinili po
ni Ruth na umalis po ng Moab at sundan po si Naomi pabalik sa Bethlehem. Hindi lang po siya basta pumili ng bagong lokasyon, kundi siya po ay pumili ng bagong Panginoon, ng bagong pagkakakilanlan at ng bagong buhay. Yung kanya pong bold na deklarasyon sa Ruth chapter 1 verses 16 to 17 na sabi niya, "Your people shall be my people and your God my God." Ito po ay nagmarka ng isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng isang Gentile conversion at ng covenant faithfulness sa Old Testament. Hindi po katulad ni Orpha, who turned back to her people at sa kanya pong Diyos-Diyosan. Si Ruth po pressed forward into uncertainty na habang nagtitiwala sa kabutihan po ng isang Diyos na sinimulan niyang paniwalaan or had come to believe. Kahit na si Naomi po mismo ay nawalan na po ng pag-asa. So itinuturo po ng kwento ni Ruth na ang righteousness po or pagiging matuwid po ay hindi po resulta ng isang nationality or heritage or religious background. Kung hindi, ito po'y resulta ng pananampalataya, ng loyalty at ng pagsunod po sa Diyos. Siya po ay naging isang prophetic figure ng gospel, kung saan yung pong mga outsiders ay naging insiders. At kung saan yung ang biyaya po was extended, hindi sa mga karapat-dapat, kundi doon sa mga willing. Siya po ay nagpapaalala sa atin na hindi po dinidespise po ng Diyos ang mga mula sa humble beginnings o yung po may mga mabababang pinanggalingan, but redeems them. Magmula po sa shame to glory, from Moab patungo sa Bethlehem, yung journey po ni Ruth ay kwento po ng bawat kaluluwa who dares to trust in the Redeemer. Yung pong background po ni Ruth represents yung pong pinakamalala na posible sa spiritual credentials na ano? A woman, a foreigner, a Moabite, a widow without protection or value in ancient Near Eastern society. And yet, God overturned ang bawat hadlang sa buhay niya. Na ipinapakita na ang buhay po niya, na no matter how shameful one's origin is, God's grace can redeem and rewrite the story. Kung saan sinabi ng law, ng batas excluded, pero sabi ng grace accepted. Kung saan sinabi ng kahihiyan na unworthy, pero sabi ng pananampalataya, beloved. Brothers and sisters, yung pong inclusion ni Ruth sa covenant people ay hindi lang po basta isang love story, kundi ito po ay isang grace story. Yung pong the very nation na pinanganak sa kahihiyan at sinumpa by the law became the unexpected soil where faith took root. At sa pamamagitan ni Ruth, the Redeemer Himself would one day be born. Actually, yung pong identity po ni Ruth bilang isang Moabitess meant she bore the spiritual baggage of what? A nation born of incest. A people who tried to curse Israel. Isang kasaysayan or history of corrupting God's people sa pamamagitan ng sexual and spiritual seduction. Isang national loyalty to Chemosh, na isang Diyos-Diyosan in constant opposition kay Yahweh. So sa pamamagitan ng natural descent, ito pong si Ruth ay isang babae na nasa ilalim ng puot. Mula sa mga tao na nasa ilalim ng sumpa. Yet, this makes her transformation all the more powerful. Ano po ibig sabihin? From a cursed line came a vessel of redemption. Mga kapatid, yung pong pananampalataya po ni Ruth was not just a personal decision. Ito po ay rejection ng kanyang national gods, ng kanyang ancestral rebellion, ng kasalanan ng mga kasama niyang mga tao noon. That means, ang kwento po niya ay isa pong buhay na patotoo na kaya pong abutin ng biyaya ng Diyos
even the generational darkness at yung pong sinumpang nakaraan ay hindi po kayang pigilan at hindi po kayang hadlangan ang Diyos from writing a redemptive future. And this is a simple story of Ruth the Moabitess, a righteous woman from an unrighteous nation. So sa pagkakataon pong ito, yung natin pong mga ulo, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating pong mga natutunan, naway lahat na ating pong napakinggan ay na-apply natin, tumimo sa ating pong isipan, parati natin tatandaan, kahit gano'n pa kasama ang pinanggalingan, andun pa rin ang habag ng ating Panginoon. May pag-asa pa rin pala. So at this moment, samahan niyo po ako manalangin. Lord, amang banal na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang mensahe. Naniniwala po ako na pumukaw po sa aming po mga puso. We are so blessed. Katulad po ni Ruth, kami po'y niligtas mo. Inahan mo po mula sa aming dating buhay na punong-puno ng kahihiyan at dahil sa kasalanan. Kulang po yung mga salita upang ihayag po namin ng lubos na pasasalamat dahil sa habag mo at pag-ibig mo po sa amin. Kahit na kami po'y excluded, pero tinanggap mo kami. Kahit kami po'y unworthy, but you made us your beloved. Kaya dakilang Ama, dalangin po namin na hindi po kami maging entitled dahil sa tinanggap naming kaligtasan, ngunit patuloy po kaming magpagamit sa inyo upang lumagana po ang gospel at marami pong tao ang tumanggap sa inyo. We pray na mag-ilaw po kami sa iba and may we glorify you always sa lahat po ng aming gagawin. Muli, buong puso, kami nagpapasalamat at nawa isabuhay po namin ang aming pong natutunan sa gabi pong ito. Lahat ng kapurihan at kadakilaan, binabalik namin sa iyo. In Jesus' name, Amen. Praise God! What a wonderful message mula po sa ating Panginoon. Tunay po na ginamit po ang kwento po ni Ruth upang abutin po ang bawat isa po sa atin. Lahat po tayo kinausap ng Panginoon, especially lahat po ng ating po mga first-time viewers. Naniniwala po ako na kayo din po yung inaabot po ng ating Panginoon. So ngayon po napakinggan po natin na ang Panginoon po ay hindi po tumitingin sa nakaraan, mga kapalpakan, sa background, sa estado, sa heritage. Kaya kung ano man po yung kalagayan mo ngayon, God can rewrite your story. And all you need to do is to accept Jesus Christ in your life as your Savior and believe in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa lahat po ng mga first-time viewers. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya ano po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So sa madalit sabi, yan po ay may basihan, and it is according to the Scriptures. Siya po'y namatay, it is according to the Scriptures. Siya po'y nilibing, according to the Scriptures, at nabuhay na magbuli according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ.
Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na po tayong gagawin. Hihinto o tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi kailangan sundin po natin ito. Once tayo po'y naniwala, nanampalataya, we need to obey the gospel. Kaya lang, another question is this: how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kasalanan, ang dami mong kapalpakan, katulad na napakinggan natin ngayon, hindi po siya interested sa kung ano man na nakalipas mo, ano man ang pinanggalingan mo, ano man yung heritage mo, ano man yung mga hindi magagandang nangyari sa iyo. Ang importante sa Panginoon yung taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, basta nandun yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung po death to sin, so yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po'y babautismon sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So kung una, tayo po'y magsisisi, siya naman po ay namatay. So tayo naman po'y parang pinapatay natin ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. Second, tayo naman po'y magpapabautismo, kasabay naman po yan na para bagang inililibing na natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po ay pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. Bakit po? That water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Kaya napaka-importante po na tayo po'y mabautismuhan in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po, papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. So sa madalit sabi, tayo mababago na po. Ano nabanggit po sa Romans 8:11, hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. So in fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Perhaps ang kahinaan mo ay magkagalitin, pangit na ugali, may mga bisyo. Sabihin natin, minsan pinipilit natin magbago. 1-2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko po ninyo yung mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit natin ang panalangin ito, ando na taos puso, na tayo po'y nagsisisi, humingi ng tawad sa ating Panginoon, habang sinasabayan niyo po ako sa panalangin ito. So please repeat after me. Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako
na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung ating po mga telephone number sa baba ng screens po ninyo. Sa mga interested po magpabaptize, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, andyan po ang ating po FB page. Mag-iwan lang kayo ng mensahe para masagot namin, para mabigyan kayo ng further instructions. So next week, please do tune in as we are going to continue our study regarding this series and talk about Ruth and the mind of Christ. From humility to honor. So God bless every one of you, and to God be all the glory.